Bitiranong aktor na si Ricardo Cepeda nanganganib na makukulong ng habang buhay dahil dito. Samantala anak ng aktor nagsalita na at ibinigay nito ang side of the story ng kanilang ama. Halina't sabay-sabay nating panuuri at alamin ang video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nitong nakaraang araw ng October 7, 2023, ang aktor na si Ricardo Cepeda ay ginulat ng mga kapulisan sa Maypaho, Caloocan City. Si Ricardo noon ay nasa isang gig, kaya nagulantang ito sa biglaang pagsulpot ng mga kalalakihan na agad namang nagpakilala ng mga kapulisan. Agad itong naghain ng warrant of arrest na inisyu mula sa Regional Trial Court Branch 12. Si Ricardo ay sangkot ng isang napakalaking syndicated estafa at kung ito'y mapapatunayan sa korte, ang kanyang pagkakasala ay maaari siyang makulong ng panghabang buhay. At dahil no bail ang kasong ito ay malaki ang posibilidad na siya ay mananatili sa piitan habang gumugulong pa ang kaso. Pero sigaw ng kanyang mga kaanak, inosente umano ang aktor at wala umano itong kasalanan o partisipasyon sa sinasabing scam syndicate na ito. Samantala ang kanyang stepson na nagngangalang Joshua Sigera ay nagsalita na at nagpaliwanag sa pamamagitan ng kanyang social media account. Ayon sa kanya, wrongfully accused lang umano ang kanyang amain, product endorser lang raw ito ng isang sales company. Ang nasabing kumpanya ay nagbibigay umano ito ng investment skill kung saan makakatanggap umano ng malaking tubo ang sino mang papasok na investor at magtitiwala sa kanilang kumpanya. May guaranteed na payout umano ito buwan-buwan sa pamamagitan ng postdated check. Pero kalaunan tumalbog daw ang mga tseke at dito na nga nagsimulang magdemanda ang grupo ng investor sa lahat ng inakala nilang may kinalaman sa pagpapatakbo ng nasabing kumpanya. Isinama nila ang aktor na si Ricardo Cepeda sa mga sinampahan ng kaso kahit ito'y isang brand ambassador lamang. Ayon sa anak ni Ricardo, madali lang naman umano mapapatunayan na inosente ang kanyang ama dahil sa DTI registration, wala umano ang pangalan nito sa mga nagmamay-ari ng nasabing sales company. Bagamat alam nilang mananalo sa kaso ang kanilang ama, malaking abala naman daw ito sa kanila. Ang pangyayaring ito dahil nga sa walang piyansa ang nirerekomenda ng korte sa ganitong kaso. Nananawagan ngayon si Joshua sa mga netizens na huwag umano basta-basta magbigay ng masasakit na komento kung hindi naman nila alam ang totoong pangyayari. Ikaw ano ang masasabi mo sa videong ito? Mag-iwan ng komento sa baba.